Welcome. Meron ka bang gusto dyan? Ang totoo, nagdadalawang isip ako kung itong cake yung dapat kong bilhin. Palagay ko mas bagay sa'yo ang ganyang kulay ng damit, Miss. Talaga? Para sa maitim na kutis na gaya mo, black ang pinakabagay ng kulay. Bukod sa napaka-fashionable din yan. Bagay sa akin at fashionable talaga. Pero gusto kong bumili ng pink na damit eh. Bagay na bagay talaga ang kulay na itim sa kutis mo, Miss. Ah, ganun po ba? Ah, yes, sir. Ang totoo, nagpunta kami sa beach kaya nabilad ako sa araw. Huh? Ganun ba talaga kaitim ang kulay ng kutis ko? Okay lang. Bagay naman sa'yo eh. Hindi kita bibigyan ng ashtray. Ha? Salamat po sa pagkaon. Boy, sarap. Ang Ang sarap ng talong pag-utong. may tanong ako. Natural po ba itong maitim na kulay ko, Mama? Oh? Minana ko to sa inyo to, Mama. Hindi umitim lang ako dahil madalas ako magbilad sa araw. Alam niyo ba, madalas ako masabihan ng iba noon na para akong hakatadal. Hindi nakakatagal. Sabi niyo. Ng papa niyo? Daddy! Hindi ba, papa? Hindi naman ganun kaitim ang kulay ng kutis mo, Mika na. Ang itim ko kaya. Lalo na kung i-compare kay Yuzu. Tingnan niyo. Lagi kasi maulap ang panahon ngayong taong to, kaya hindi ako umiitim pag nagsiswimming tayo. Natural na maputi ang kutis mo, Yoso. Natural kasi maitim ang kutis ko, kaya lalo ako umiitim kapag sandali lang ako sa initan. Okay lang yan. Hindi mo dapat problemahin ang tungkol dyan. Hindi ba nagpupunta ka sa mga salon ng ibang kabataan para lang magpata ng balat nila? Hindi mo na kailangan yun, Megan, kaya makakatipid tayo. Basta tungkol sa pera. Ito na naman, napaka-optimistic niya talaga. Bakit kaya ako lang sa family natin ang maitim, Mama? Ay, ambot. Oh. Ano? Tama, dahil sa talong. Ha? Talong ang dahilan, Megan. Talong? Nung pinagbubuntis kasi kita, lagi akong kumakain ito. Araw-araw akong kumakain na napakaraming talong. Sabi nila, ang mga buntis raw may paboritong pagkain. Hindi ko alam kung bakit talong ang gustong-gusto kong kainin noon. Ano naman yung kinalaman nun sa kulay ng balit ko, Mama? Ibig sabihin no, nung nasa tiyan pa kita, marami kang na-absorb na sustansya mula sa talong dahil araw-araw akong kumakain nun. Hindi ba't kulay itim ang sustansya ng talong? Kaya naman naging maitim ang kulay ng balat mo. Ha? Ano to, lokohan? Hindi ito lokohan, Yoso. Yung sinabi ko, totoo yun. Hindi ba't umiitim ang miso soup kapag nilagyan mo ng talong? Oo nga. Umitim nga. Kita? Tama, talong nga. Talong nga, kasalanan ng talong. Talong nga, dahilan ng lahat. Nagjo-joke lang kayo, hindi ba? Imposible naman mangyari yun eh. Mukhang may malaking kasalanan sa'yo si Mama, Megan. Hindi ko alam na babae ka, kaya ang dami kong kinain talong. Hello, good morning. Hi, good morning. Talaga, ang saya naman nun. Tama ako sa susunod. Hey. Ayos. Wow, ang puti niya. Ha? Ay, sinasabi ka ba, Mikan? Ngayon ko lang napansin. Grabe, ang puti pa rin ang balat mo. Ay, ganun ba? Tingnan mo, ang itim ko kumpara sa'yo. Oo nga, ang itim mo nga. Ang itim mo kumpara sa akin, okay yan. Ang ganda ang kulay mo. Yung sabi mo ba daw, napaka-itim ba talaga ang kulay ng balat ko? Alam mo ba, gustong-gusto kong maging tan, pero hindi nangyayari yun. Namumula lang ako. Hindi ako umiitim. FYI, hindi ako nagpatan. Natural lang to. Nakakaingit ka naman. Mukha ko malusog. Alam mo, everyday daw kasi kumakain ng napakaraming talong ang mama ko nang pinagbubuntis pa niya ako, kaya naging ganito ang kulay ko. Ha? Napakarami daw ang kinain ng talong nung pinagbubuntis niya ako, kaya naman naging maitim ang kulay ng balat ko. Nakakatawa ka naman. Ha? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Pero hindi imposibleng gano'n na nangyari, hindi ba? Umiitim ang miso soup kapag nilagyan yun ng talong. Ganun din na nangyari sa akin. Sigurado yun. Imposible ang sinasabi mo. Pero ang sabi niya sa akin kanina, na problema daw siya. Hindi raw niya sinasadya na nangyari sa akin yun. Hindi raw niya alam. Ha? Talaga? Hindi alam ni Mama na babae ako, kaya kumain siya ng maraming talong nung pinagbubuntis niya ako. Kaya nagsari siya.
Megan? Tungkol din sa sinabi niyo na kumain kayo ng napakaraming talong nung pinagbubuntis niyo ako. Ha? Oo. Anong tatanong mo? Gagawa niyo ng bang kwentong yun? Pinagtamanan kasi ako ng mga classmate ko. Yun ba? Lola mong nagsabi sa akin noon. At sa palagay ko, tama yung sinabi niya. May punto siya. What? Bakit mo na kailangan ipasa ang ganong klaseng kalungkuhan sa mga anak mo? Nakakahiya! Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Bakit ka nagagalit sa akin? Kasi kalungkuhan lang yun. Siguro, pero hindi rin naman yun imposible, hindi ba? Ha? Halimbawa, maninilaw ang baby pag maraming kinain orange ang buntis. Iitim naman yun pag marami siyang ininom na kape. Yeah, right. Narinig ko na yan noon. Nakita mo na? Kaya naman hindi mo pwedeng sabihin na kalokohan lang yung kwento ko tungkol sa talong. Ay, naku. Bakit ba napakadali mo maniwala sa ganong kalokohan? Nung pinagbubuntis niyo si Yuzu, Huh? maputi po ang putis ni Yuzu, hindi ba? Ano bang kinain ko nung pinagbubuntis ko siya? Summer nung pinagbuntis ko siya eh. Ice cream lagi ang kinakain ko noon. Napakainit ng taong yun kaya ang dami kong nakain na ice cream. Oo, tama. Yan ang dahilan. Kaya pala maputi ang balat ni Yuso. Naalala ko na. Wait lang. Ano naman ang kinalaman ng ice cream sa kulay ng balat ni Yuzu? Pero yun ang kinalabasan. Naging maputi siya, hindi ba? Matanong ko kayo. Paano naman kapag kumain ka ng maraming strawberry ice cream? Ano mangyayari? Huh? Ano? Oo nga, kapag maraming kinain strawberry ice cream ang isang babae habang buntis siya, ano mangyayari? Oo, sa palagay ko. Sa palagay ko, magiging mamula-mula ang putis niya. Ha? Paano kapag honey dew flavor ng ice cream? Magiging parang green ang putis niya. Paano kung marble? Ano? Marble? Sandali lang. Mahirap yan ah. Paano kung marble? Malamang magkakaroon siya ng stripes. Ay,